Napag-iiwanan na raw ang drainage at sewage system ng Metro Manila, kaya naman ang MMDA at DPWH kabi-kabilang proyekto ang ginagawa para ayusin ito at maibsan ang posibleng pagbaha kapag sumapit ng tag-ulan. Ang resulta, kabi-kabilang construction ang sasalubong sa mga estudyante sa darating na pasukan. May news to go si Rafi Tima. Umaambon na ng simula ng maliit na grupong ito mula sa MMDA Flood Control and Sewerage Management Office ang kanilang pagbubungkal sa isang baradong drainage sa Macapagal Boulevard. Ang kanilang gamit, isang lumang vacuum truck na patuloy nilang pinapagana bagamat ito ay retirado na sana. Pinapasukan ng tubig para yung mga silt dito sa loob ay madudurog. Tapos iba-vacuum siya, hugutin, tatanggalin dahil ang halos pumasok na dito sa area na to ay puro na yung burak. Apat lang ang ganitong makina sa buong Metro Manila kaya hirap ang grupong ito na linisin ng daan-daang karamihan ay baradong drainage system sa buong Kamaynilaan. Aminado si Engineer Kembao na pag-iwanan ng drainage at sewerage system ng Metro Manila. Kung ikukumpara nga raw 10 taon ang nakakaraan, tila ngayon lang napapahalagahan ang kanilang trabaho. Ang pagbabawal sa plastic ng karamihan sa mga syudad sa Metro Manila, malaki rin umano ang naitutulong. Bukod sa desilting at declogging, may 32 proyekto rin ng MMDA para gumawa ng mga bagong drainage system. Ang Department of Public Works and Highways naman, 39 ang proyektong may kaugnayan sa flood control at sewerage system. Kabilang dito ang Blumentritt Interceptor and Catchment Area Project, ang mahigit 3 kilometrong dambuhalang drainage system na sinimulan Hunyo noong nakaraang taon. Inaasahang matatapos ang 5-phase program Disyembre ngayong taon. Pero bukod sa lagay ng panahon, may ilang nagpapabagal sa takbo ng proyekto. Problema namin yung mga illegal settlers. Kung makikita nyo yun, yung mga nasa doon sa dulo. Ang ilang bahagi ng proyekto halos kumpleto na. July 14, inaasahang matatapos ang proyektong ito na nagpaganda sa drainage system sa Espanya. Ngayon, piniprepare namin at binubuhusan namin dito sa kabila para by on Monday makakatan dito at dito naman sa kabila gagawin namin para mabilis po ang trabaho natin na gagawin dito. 24/7 po ang ginagawa namin dito. Ang problema, kabi-kabilang construction pa rin ang sasalubong sa mga estudyante pagdating ng pasukan, gaya ng road improvement project sa Santa Mesa, flood control project sa Osmeña Highway at Villarama Street sa Makati, at ang Skyway construction sa Osmeña Highway. At simula alas 11 ng gabi, isang buwan namang isasara ang isang linya ng Magallanes Interchange. At hopefully, yung paglilinis namin ng estero makatulong para lumaki yung absorptive capacity ng waterways. Rafi Tima, GMA News.